Hello po sa mga followers natin. I-share ko po sa inyo ngayon itong aking nakuhang mga sample approach in every subject. Kasama na po ang kindergarten at yung iba pong mga subject na pwede natin gamitin sa pagtuturo. Ito po ay binigay sa amin nung kami po ay mag-training. So, share ko po sa inyo, baka may makakuha kayo dito sa ating pong mga approach na to. So, ang una kong ibabahagi po ay itong sa Pilipino. Ito daw po yung magandang approach. Then, when to use, kailan nyo po ito gagamitin, where to use, how to use, common pitfalls, and how to troubleshoot. Ano po? So, unahin natin yung cooperative learning. So, sa Pilipino daw yung approach, pwede po yung cooperative learning, when to use, when developing speaking, writing, and reading comprehension, or values integration during group activities. So, where to use, group reading, writing workshop, how to use, form heterogeneous group, assign clear rules, use think, pair, share, jigsaw, or group composition task. Ang common pitfalls nito is unequal participation, dominant members, or off-task behavior, yung mga hindi nagpa-participate, at yung mga iba naman nahihiya dahil sa tingin nila sila ay mahina, at yung mga dominante lang yung minsan nangingibabaw. At yung how to troubleshoot it, assign rotating rules, use rubrics, provide task checklist. Ano po, hindi lamang sila yung palagi nagre-report, so pwede naman silang magpalit-palit ng rules. Ano po, so ito po ay sa Pilipino pa lamang. Ano po, mayroon pa akong iba-ibang subject. Kung gusto nyo po, mag-message po kayo sa akin at bibigyan ko po kayo ng copy nito. Ano, so discovery learning, pwede rin po daw. Teaching new grammar, saan daw po ito gagamitin? Language lab, vocabulary games, how to use, let students find language patterns through guided tasks. Then learners may struggle without clear direction, provide scaffolds like example, guiding questions. So meron na po ditong mga suggested, ano po, when to use, where, how to use, at kung ano yung magiging problema nito, at kung paano ito troubleshoot. Ano po, isa pa dito is hierarchical learning and interactive or integrated. So ito daw po ang mga pwedeng gamitin natin sa Filipino subject. Kung tayo po ay magtuturo, ito yung mga approaches na pwede nating gamitin. Ano po, sa susunod, ibang subject naman ang aking ibabahagi para po ma-share ko din po sa inyo yung aking nakuha. So kung gusto nyo po ng copy, message lang po kayo sa akin. Maraming salamat po.